Nagno-Noche Buena na ba kayo? Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang masarap na paglalakbay para namnamin ang kwento ng kasaysayan ng isang bayang mas maliit pa sa Metro Manila, kung saan tila nagtatagpo ang Asya at Europa. At kilala ng mga Pilipino dahil sa mga salitang Lutong Macau. Halos 10 taon na nakaraan mula noong una kong bisitahin ng Macau sa Timog, China. Talagang binabantayan ng mga Portuges ang Macau dahil noon, ito ang susi nila sa China. Pero ngayon, ang Macau ang susi ng China para sa mundo. Dama pa ang tradisyon at tila kakaunti pa lang ang mga matataas na gusali noon. Ngayon na andito na ang 5 pinakamalaking kasino sa mundo. At ito na ang tinaguriang gambling capital of the world. Nandito muli ako para malaman ang sagot sa isang simpleng katanungan. Ano ba ang ibig sabihin ng Lutong Macau? Kanina pa kami nagtataka dahil nasa Macau kami. Tapos naisip namin yung Lutong Macau, di ba? May kasabihan tayo na Lutong Macau. Alam niyo ba yun? Ano, yung parang Lutong daya, Macau. May daya. Yung daya sa beauty pageant? Yung daya. Lutong Macau kasi usually sa Macau gamble, di ba? Andito yung sugal. Kaya dun siya nami-mix up yung word. Masarap yung mga luto nila, kaya maraming turista ritong dumadayo. Noong 2004, natikman ko rito ang tradisyonal na pagkain Chino, ang tsaa at dim sum, sa Long Hua Tea House, isang tagong kainan sa Macau na sikat dahil sa sarap ng pagkain at sa dami ng mga ibon. May teacup pa maging ang mga alaga. What I like here is that I think it's a real place of folk culture. You don't have only the birds. In Macau, not is all about gambling, money and business, but it's also about life, enjoying life, and find again one of the very interesting things in what I call the Chinese soul. Binalikan ko ito, pero ngayon wala nang huni ng ibon. Yes, we're doing a story about food and tea in Macau. This is the best. I know, we read it in a book. All the Chinese restaurant. Yes. Dito ko nakilala si Shino-san, isang Hapon na pabalik-balik na sa restaurant. May litrato pa siyang patunay nito. Last year. Ilang personalidad mula sa iba't ibang bahagi ng Asya dumarayo rito dahil sa sarap ng kanilang dim sum. Tell me again why you like Macau. Macau very comfortable. Many people is very kind and could be relaxed. Hindi man nagbago ang lasa ng kanilang pagkain, nawala naman ang isang lumang tradisyon. Ngayon, tinanong niya sa may-ari kung bakit ngayon wala. Ang sabi, tinigil na raw ng anak ng may-ari dahil marumi daw. Nadudumihan na sila sa mga ibon. Taong 2008 nang huling dapuan ng avian flu ang ilang bahagi ng mainland China. Kaya nag-iingat na maging ang mga taga-Macau. Okay, Shishini, Mr. Ho, thank you very much. We had a very good time, good tea, good food. Maraming salamat po, Shishi. Thank you. Nawala man ang dating sangtuary ng mga ibon, meron namang bumubuhay ng ibang lumang tradisyon sa Macau. Siya si Lo Heng Kong, may-ari ng Chun Yu Fang Tea House at presidente ng Chinese Teaism Association of Macau. Binitawan niya ang pagiging matagumpay na interior designer para aralin ang tsaa sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ang kanyang misyon, buhayin ang tila nawawalang tradisyon ng tea ceremony. 或者喺呢個世界上面成日都係對立嘅，係爭鬥。但係喺呢一刻，人好似融化晒，係冇分你。When you serve tea with friends, you break the wall between you two, right? And you don't have to let
have the different levels. You are the same. And all these things makes you feel happy and calm. Dahil hindi marunong mag-Ingles si Ginoong Lo, ang kanyang anak na si Gigi ang nagturo sa akin ng tamang paraan ng pag-inom ng tsaa sa isang seremonya. For parents, approach your nose. Yeah, for friends, like this. For women, like this. So you first smell, very smell, and appreciate the colors. And then you drink it by 3 times. At pagkatapos, ipapakita raw sa mga ibang kasama, lalo na yung maestro ng tsaa, para ipakita na naubos na at na-enjoy bago ibaba. Tila ito nag-uugnay sa Macau sa lumang tradisyong nagmula pa sa China at tsaa rin na nag-uugnay sa Macau at Europa. Sa daungan kasi ng Macau nang galing ang kauna-unahang export ng tsaa patungong Europe noong pang 1607. Kaya tila dito nagsimulang lumaganap ang pag-inom ng tsaa sa ibang bahagi ng mundo. Almusal pa lang at ang dami ko nang natututunan. Ano pa kayang matutuklasan natin sa susunod na hapag-kainan? Dating tambayan ng mga pirata hanggang sa naging daungan ng mga taga-Europa, 400 taong sinakop ng Portugal ang Macau. Taong 1999 lang ito ibinalik sa pamamahala ng China. Kaya naman malakas pa rin ang impluwensyang Portuges sa kanilang arkitektura at maging sa kanilang hapag-kainan. So it come from Portugal, you know. Hello. Hi, how are you, sir? Hi, Chef Antonio. Yes. Welcome to my restaurant. Hi. Good to see you. Thank you so much for accommodating Thank you very us. much for coming to my restaurant. We Yes. go to see first our kitchen. Yes, we're looking Okay? forward to it. Let's go. Please come here. Oh, okay. Here is our kitchen. So, this is your kingdom, huh? This is my kingdom, okay? Siya si Antonio Coelho, may-ari ng prestigyosong restaurant sa Macau na Antonio. Nirekomenda ng Louis Vuitton, Michelin at iba pang travel guide, dito raw matitikman ang pinakamasarap ng pagkaing Portuges sa Macau. Like this. Tulad na lang ng tradisyonal na hamon o pata negra. You see, more thin like this better, you know. You can try. You try. Very thin. Very delicate taste. This is Portuguese smoked ham that it's cured 26 months. More here a little. Pumunta siya sa Macau noong dekada 70 para sa compulsory military duty. Matagal na raw hiling ni Antonio ang magluto. Sometimes this gem, you know. Yes, it slips. Be careful. Sorry. Pumasok sa mundo ng restaurant industry noong dekada 80. Ngayon, sikat na ang Antonio hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil si Antonio mismo ang magluluto para sa iyo. For the first butter, for sure, for fried, you need to put butter, okay? Portuguese butter, huh? Sugar cane,
of Armagnac, a French. Tatlong klaseng alak ang binuhos niya. So it's, you put triple sec? Triple sec, Grand Marnier, and cognac. And cognac. Yung paggawa ng dessert, yung crepe Suzette, napaka mabusisi rin. Tatlong klaseng alak. Naggayat pa ng orange, dalang hita. Tapos, sinisindihan pa bago i-serve sa customer. Kaya saksakan ang mahal dito. You're welcome. Please enjoy. This is a pork sausage. At sa dami ng chef sa mundo, isa siya sa mabibilang na chef na sertipikadong gawin ito. Buksan ang bote ng champagne gamit ang isang samurai sword. You know, this have a story. How did you learn that? Many years already, 20 years. With 30 degrees negative in 19th century, and 1800 something, 10, 11, 12, the Russians use gloves in leather, no fingers, okay? So they cannot take out the cork. But also they cannot take the glove, because if they take the glove with 30 degrees negative, they can broken the arm. What they remember? To use the saber to open the bottle. This was the beginning. Pero ang totoong pakitang gilas ni Antonio dito na sa loob ng kusina. A little bit of seafood powder, the prawns, a little bit chili sauce, but only a dash, pepper, a little bit white wine, lemon juice. So what makes Portuguese cooking different from other kinds of food? The taste. The taste we use and the way that we use the ingredients, you know. I don't know, we use too much white wine, you know. Too much lemon cooking. We use onions, too much onions, garlic. We don't use sugar. No sugar. Never. You know? Nice. Very easy. So let's go to make cataplana. Sa cataplana o kawaling gawa sa copper ang inihahanda ni Antonio. Isa raw sa mga signature dishes nila ito. A little bit of Portuguese tomato sauce, you see? Kaya raw lalong espesyal dahil 80% ng sahog nila, maging ang tubig, galing pa sa Portugal. Correct. Group, for example, like luncheon. Habang nagluluto, nakilala ko ang katuwang ni Antonio sa pag-aasikaso sa mga customer. It's quite a long table, but Pag ganon. pag ganon, yeah. I see. Siya si Mercy, asawa ni Antonio, isang Pilipinang taga Davao. It's a very long story, like I said. Along the way, I met up with Chef. And then he offers me a job, which is very nice. It's, yeah. Parang siya yung angel ko dito. In terms of job, oh my God, in terms of working, come on, he's really a boss. But after that, he's a good guy. A fine husband as well. Yes. Pero pagdating sa trabaho, trabaho talaga. Kasama si Mercy, matitikman ko na rin ang tinatawag na authentic Portuguese cuisine. Yung main dish ay tawag nila dito ay cataplana de marisco o seafood stew. At ang dami-dami niyang sangkap na ipakita natin kanina yung pagluto nito. Napaka mabusisi yung
pagkagawa ni Chef Antonio. Sabi nga ni Mercy, hindi tulad ng ibang klaseng cuisine na simple lang, pwedeng konting sangkap lang. Talaga sa Portuguese, ang dami-dami talagang hinahalo. Chef Antonio mismo. Hindi lang si Mercy ang Pilipino makikilala ko sa restaurant sa Macau. Dahil meron daw isang Pilipinong naglakas loob na magtayo mismo ng sarili niyang restaurant para ibida naman ang sarap ng lutong Pinoy sa Macau. Gaano man kalayo sa Pilipinas, dito sa Macau may mabibilhan ka pa rin ng pandesal. Kahit Chino ka man o Pilipino. Ang may-ari nito, may-ari din ng isang Filipino restaurant na dadayuhin ko ngayon. Ang Umami Philippine Flavors. Hi, Howie Severino. Edwin, Umami, welcome, kumusta? welcome. Ito yung restaurant nyo. Ito po, sir. Oo, makulay Pero pure Filipino dishes dito? Oo po, we are doing Filipino food. Ito talaga pinagmamalaki natin, nag-iisang Philippine restaurant dito sa Macau. Si Edwin, Chinoy na lumaki sa Cebu. Maligayang Pasko! Howie Severino. Ngayon, ang mga tauhan niya galing din sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Hi, ate. Presi. Hi. Hi, Dayan. Kuya, matagal ka na sa Macau? Tagal na, may ng 20 years. 20 years, ha? Tiga saan kayo sa atin? Bicol. Aming future star chef. Hello po. Saan ka naman natuto magluto, Mark? Bali po may kaunting alam po ako nung mag-apply po ako sa amo namin. Pero sa tulong na po ng amo namin, mas natutunan na po ako. Okay, tiga saan ka sa amin? Cardona Rizal po. Tinola, kare-kare, kaldereta. Ang ilan lang sa mga putahe nila. At may unlimited rice at iced tea pa. Kahit napakaliit lang ng Macau, there are so many, may mga Thailand, Burmese, Japanese. So sabi namin, dapat walang dahilan hindi sisikat ang Filipino food dito. May-ari ng 4 na grocery sa Macau, galing sa pamilya ng negosyante si Edwin. Ilang negosyo na ang nasubukan niya noon. Mula sa pagbenta ng fashion accessories, mga itlog, hanggang sa packaging business. Pero tila rito raw siya sa Macau sinuwerte. So, I came to Macau, October 2006. Nakita ko napakadaming Filipino. Sabi ko, maganda siguro magtayo ng grocery store. So, nagkaroon ako ng ganong idea. At ngayon, kabilang na si Edwin sa tinatawag na fusion sa Macau. At the moment, ang naiisip ko is distinctly Macau cuisine with a Filipino touch. Yon ang magiging next step namin. So, para maging relevant din tayo. This church is a long history, this church. And just like them, they go here, go this church and to show their love. And because in each trust each other, and the God will see their love. So they will fall in love forever. So, are they getting married? Yes. Oh, okay. Like a prenuptial. Katabi ng simbahan ng isang kainan na sikat daw dahil sa tinatawag nilang fusion. Ito ang Nga Team. You can come here you come here and you can have 3 things: Portuguese, Martinez, and Chinese. So it's good. Pero bago kumain, sasamahan ko muna silang mamalengke. Kasama namin si Shelly, ang operations manager at ang tanging marunong mag-Ingles sa restaurant. Kung sa atin sa Pilipinas, ang mga amo kadalasan may utusan, dito, ang mismong anak na may-ari ng Nga Team ang mamamalengke.
it's the most expensive fish in Macau. Gumagalaw pa, oh. Thank you. Cuttlefish. Yes. Whoa. Hamo. Tinamaan sa mukha. Yeah. Ano pala to? Lumalaban. Na-order na raw ng mas maaga ang ipinamimili nila. So we just come here to pick it up. Yes. You don't need to choose. They will choose by us. They will always choose the fresh one. For you, the best for you. Yes, of course. Good customers. Yes. Thank you so much. Tingnan mo to, para manatiling buhay, nilalagyan nila ng oxygen. At syempre habang sariwa pa, diretso na agad sa lutuan. Tatlo ang kusina rito sa Nga team. So what do you call this in your language? Portuguese hot. In Filipino, it's called lechon de leche. So yun ang roasting kitchen nila. Ito naman yung kusina nila ng Chinese. This is our chef of the Portuguese and Macanese, and he will show you the curry crab. Big crab, huh? yeah. Macanese style? Macanese and Portuguese style. At gaya ng natutunan ko sa lutong Portuges, nilagyan din nila ng white wine ang alimango. Bukod sa curry crab, ito raw ang isa pa nilang specialty. Oo, fresh. Oo. Ang binili namin kanina na sugpo ay ilalagay sa sauna at magiging sauna prawns. So you just put it on top of the charcoal. Is this Chinese, Portuguese, or Macanese? This is farmed by our boss. Invented? Yes. By your boss? Yes. So it's Chinese cooking? Yes. The Chinese and Macanese. Chinese combined? Yes, combined. Oh, amazing. These are very good. Oh, it's okay. It's beautiful. Yes. So what makes it Macanese? Just farmed by our boss, and he named it to Macanese special dish. So the Macanese special dish. Because he made in Macau. Kain na tayo. Made in Macau. Para kay Shelly, ito raw ang simpleng ibig sabihin ng pagkaing Macanese o lutong Macau. Okay. Cheers. At habang ini-enjoy namin ang aming munting salo-salo, si Edwin naghahanda naman para sa isang espesyal na pagtitipon. We're preparing kasi ngayong gabi meron kaming Noche Buena. So gusto namin i-decorate yung restaurant para may Christmas atmosphere. It's our small effort to continue the tradition, to show yung mga taga dito na marunong din, may mga mahalagang tradition na sinusundan din ng mga Pilipinos dito sa Macau. Napakaliit na porsyento lang ng populasyon ng Macau ang Katoliko. Karamihan dito Buddhist, kaya ang selebrasyon ng Pasko hindi tulad ng Pilipinas na tila 4 na buwan pinaghahandaan. Pero para sa mga Pilipino rito, sa kanilang maliit na paraan, susubukan nilang buhayin ang diwa ng Kapaskuhan. Sa huling gabi ko sa Macau, inimbita ako sa isang pagtitipon. Nagsama-sama ang mga Pinoy na kakilala ni Edwin at ilang Pinoy na bagong kilala rin namin. Si Edwin, Mercy. Yes. Welcome. Thank you for joining us. And this is one of the best Filipino restaurant in Macau. 15,000 Pilipino lang ang naandito sa Macau. Maliit na bilang kung ikukumpara sa kalapit na Hong Kong.
At ang mga simpleng pagtitipong ganito, hindi madalas mangyari. Maging ang konsulado ng Pilipinas, dumayo rin para pagsaluhan ng pagkain Pinoy na Pinoy. This is Exactly what we lack. Ang kulang namin, queso de bola. queso de bola. And then we have, ano pa ba? We have a, ano bang laman ito? Galing pang Pilipinas. Wow, you made our Noche Buena complete. And, ano? Paano ba? At kahit nasa ibang bansa, Pinoy pa rin ang ugali. Oh, okay, sige. Ako bang una? Kakahiya naman. Okay. Nagkahiyaan pa kung sino mauuna. Sa dami ng pagkain na tikman ko dito sa Macau, tila wala pa ring singsarap ng lutong Pinoy. Sa ilang araw ko dito sa Macau, natupad din ang aking misyon. Nalaman ko na ang lutong Macau ay pagkaing nahubog ng ilang henerasyon. Pinasarap ng kasaysayan at pinatamis ng karanasan. At kahit pa patuloy na nagbabago ang anyo nito, may mga tradisyong pinapahalagahan at sinisika pa rin ipagpatuloy. Tulad na lang ng mga Pilipinong kasama ko, na gaano man kalayo sa Pilipinas, binubuhay pa rin ang diwa ng Pasko. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Mula sa Macau, maligayang Pasko sa inyong lahat! Maligayang Pasko sa inyong lahat! Saud! Saud! Taste. Okay. Mabuhay! Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.